nagsilid si Karen bilang pagtutol sa desisyon ng ina. Sa mga panahong yun, tila ang tampo ng anak ay unti-unting lumalim, kaya raw ang katayuan ngayon ay nakababahala na. Lahat ng pagsisikap ay kaya raw tiisin ng magulang para maibigay ang pangangailangan ng anak. Ngunit paano kung sa kabila ng pagsasakripisyong ito, hindi pala maganda ang ibubunga sa kinabukasan ng iyong anak? Taong 1997 nang magpasya si Nanay Elizabeth na ibang bansa para mamasukan bilang domestic helper. Isang desisyon na kinailangan niya raw gawin alang-alang sa pamilya, lalong-lalo na para sa tatlong anak na sina Karen, Jinggoy at Ara. Nagpaalam naman ako sa kanya. Sabi ko na, anak, pupunta ako sa abroad para makapagpagawa tayo ng bahay kasi mahirap yung nakikitira at saka yung nangungupahan, wala tayong pera ako. Pero ang desisyon niya raw na ito ay hindi niya inakalang magiging simula ng hidwaan nila ng kanyang panganay na anak na si Karen, na nooy 14 anyos pa lamang. Ibang bata, inalagaan niya. Kami, pinabayaan niya kami, sabi niya. Kwento ni Nanay Elizabeth, unti-unting lumayo ang loob ni Karen habang nasa ibang bansa siya. Nung una, madalas pa raw ang palitan nila ng sulat at tawag. Pero kalaunan, nahinto na lang daw ang kanilang komunikasyon sa hindi niya malamang dahilan. Nasa simbahan kami. Nung nag-kiss be with you, niyakap ko siya, inalikan ko. Tinulak niya ako. Sabi ko, hindi na ako nagsasalita kasi tahimik eh. Hindi talaga kumikibo. Hindi na, basta bigla na lang naging magagalitin. Mainit ang ulo lagi. Gusto niya ang atensyon sa kanya lahat. Hindi kasi ako nasa Maynila ako nung panahon na yun. Nasa lola at lolo niya. Yung dalawa na hindi ka maliit pa. Ako, kasalukuyan nagtatrabaho sa Manila nung panahon na yun. Umuwi ang madalang. Pag may okasyon, hindi nakikita, ang akala niya sa'yo, pinabayaan siya. Tinema niya yun. Wala akong magawa. Yung awa na lang yung inaano ko sa kanya. Maski minumura ako, awa na lang. Matapos ang 5 taong pagtatrabaho sa ibang bansa, nagpasya lang bumalik si Nanay Elizabeth sa Pilipinas. Nang nakasama muli ang pamilya, nanibago ang ilaw ng tahanan dahil pakiramdam niya'y tila dayuhan siya sa panganay niyang si Karen. Mapansin ko na yun nasa kwarto, hindi ko naman pinansin. Tapos nung talagang totaling nanatili na ako, 2002, hindi na ako bumalik eh. Nanatili na ako ng Pilipinas eh. Siyempre, mama ako, nasaktan ako. Bakit? Ano bang hindi mo gusto sa akin? Tsaka bakit di mo ako kinakausap? Sabi ko, siyempre, mama ako, yung naghahanap ako ng dati niyang lambing, diba? Kahit sinong magulang. Walang magulang na hindi minhalak mga anak, diba? 29 anyos na ngayon si Karen at halos 10 taon na nga raw nakakaiba ang kinikilos nito. Nakapag-aral din noon si Karen pero hanggang 3rd year high school lang dahil ayaw na rin itong lumabas ng bahay. Pumupunta sa banyo, nag-iigib siya, nagbobomba siya. Kaya lang habang nagbobomba siya, yung buhok niya talagang nakaano. Maging ang mga kapatid ni Karen na sina Jinggoy at Ara, hindi rin maunawaan kung bakit nagkaganon ang kanilang ate. Parang galit na galit siya. Yung ayaw niyang umalis yung mama ko. Yun daw. Sabi niya, imbis na daw alagaan niya yung ibang bata, kami na lang daw po. Namimiss na nga raw nila ang kanilang ate Karen. Pero mailap ang kapatid, lalong-lalo na nga raw sa kanilang ina. Gustuhin man nilang ipagamot si Karen, pero kulang na rin daw sila sa pinansyal dahil natigil na rin sa pagtatrabaho si Tatay Jolly dahil inatake ng stroke. Sa ngayon, umaasa na lamang sila sa tulong ng ibang kamag-anak. Pag halimbawa nagsisimba, nakita ko kasama yung mga anak nila. Diba, namimiss ko siya nung bata na
kasama ko nagsisimba, humahalik, niyayakap ko siya. Wala lahat. Kaya ganyan ako nalulungkot. Bihira lang kung lumabas si Karen sa kwarto at kung kinakailangan man niyang gumamit ng banyo, ayaw din daw nito na nakikita niya ang kanyang nanay. Ang sakit na ng tiyan ko eh. Sige na, be. Ay, naliligo pala siya. Ay! Naliligo pala siya eh. Sorry anak ha, naliligo ka pala. Hindi ko na maalam eh. Pero kahit pinagtatabuyan ni Karen ang ina, pilit pa rin iniintindi ni Nanay Elizabeth ang anak. Kaya pala na ba siya naliligo? Kaya ang ginagawa ko, laging gano'n na lang pagkatapos ko magluto, nandun na lang sa lamesa. Kinukuha niya pagka nagutom siya. Minsan, 1 or 2 na mananangalian niya. Karen! Karen! Ito yung panangalian mo, anak ko. Lalagay ko sa lamesa, ha? Ito, tatakluban ko rito na, ha? Pag nagutom ka, kakainin mo, ha? Huwag mo naman ginaganyan ng pintuan. Mahigit 1 oras na si Karen sa banyo, kaya minabuti naming iwan na muna siya. Pero iniwan namin ang aming kamera sa tapat ng pinto. Hindi pa rin sumuko si Nanay Elizabeth sa pagsusumamo sa anak. Kaya, Sabi ko, gusto mo naman siya tayo? Oh, hindi ka naman. Karen, bakit? Ba't nagkakaganyan ka, anak? Anak, bakit? Anak, bakit ka? Aray! 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 Lagi ko tinatanong, hindi naman siya nagsasalita. Pero pag hindi naman nagagalit siya, kumikibo. ginagawa lang ko tumitigil. Sa akin na rin. Siyempre, alam ng Diyos yun. Alam ni Lord yung sakripisyo ko. Kaya ako nag-abroad dahil sa kanila. Gusto ko silang mabigyan ng magandang buhay. Yung hindi sumasala sa oras. 10 taon nang pasanin ni Nanay Elizabeth ang galit ni Karen sa kanya. Kaya kung pakikinggan man daw siya ng langit sa dasal niya ngayon, ito ay ang mayakap niya muli ang kanyang anak. Hindi ka pa ba gutom, Karen? Thank you kay Lord kung mangyayari yun. Yung mapagamit yung anak ko. Gustong-gusto ko. Gustong-gusto ko. Sa aming pagbabalik, Kasi yung anak ko magagamot na. Sa kanyang